nadarama, mundo'y lalong sumasama. Lagi mo pang nakikita, mga kasama'y laging ginagawa. Ibig mo silang iwasan, ikaw na may sinusundan. Sa kalooban mo'y ayaw mo na, ngunit sila na may nakikita. Si Jesus lamang kaibigan ng iyong pag-asa. Kumapit ka lamang ng mahigpit sa Kanya. Kung wala siya, wala kang magagawa. Okay, isa ka maayogid nga adlaw sa aton nga mga abiyan, mga tagpalamati sa Facebook. Nagasunod sa sining nga programa. Good morning, gid. Kag welcome sa aton nga program this morning, ang Daily Bread broadcast. Kag diri sa Mulobulo Community Radio 88.3 FM. Kag bisan pa no sa mga kautoran sang Mulobulo Fellowship Baptist Church, maigid nga aga kag sa mga nagapangamuyo sa sining programa, madamo gid nga salamat. Kam naman no sining adlaw Monday, kag sa liwat naman kita makapadayon no sa pagpumalandong sang pulong. Kag kalipay naton si gid nga adlaw na maka on sang pulong sang Ginoo. Sabay pa mga pulong sang Dios pangita gid sang hulot sa aton sa ka mga tagipusoon. Kagabay pa nga ining dinalan sa malayong kasulatan mangin palaagyan no, sa pagpakamaayo sa aton kabuhi kag sa aton panimalay. Kumapit ka lamang ng... Good morning sa kay Ma'am Juna Hungko Abastillas. Maigid nga aga no sa panimalay Abastillas kag sa Hungko family dira sa Banga. Good morning man sa kay Uncle John nga Katanos from Leon, Iloilo. Maigid nga adlaw no dira sa may Iloilo. Maigid nga aga no, sa mga Ilonggo. Good morning sa kay Tailen Herrera no and to Herrera family. Good morning gid. Kay Jari Aldamar Hilaga Dunyo, good morning. Kay ng Loida Hilaga, kay Rinald Villalos Galon, good morning. Binyaga kay nung Pumi, kay Papang Joyd Paraba, good morning. Pastor John Denmark Hilario, kay Pastor Jim Eudis Gonzales, good morning. Kay Ray Katanos, kay Elbera ng Ibing no? Katanos, good morning. Kay Mr. Rodolfo Misias and to Misias family, maigid nga aga. Kay Mayra Calpoporo Makaya, kay nang Ria Kalumag Kabor, maigid nga aga. Yung buntag diha sa kuan sa Cebu no? Sa mga higala nato diha mayong buntag. Good morning, Pastor, and praise God for this wonderful day. Good morning, Ma'am. Sa aming paniniwala na ang Diyos natin sa lahat. Kay Joseph Escabarte, good morning, and to Escabarte family. Mahigid nga aga no, sa panimalay Escabarte. At inalimuran. Panimalay ni nung Jonathan Escabarte, kay Tamayang, mahigid nga aga. Good morning man sa panimalay ni at tumangga Bibot Escabarte and the unit, mahigid nga aga. Good morning man sa panimalay Escabarte, kay Jimmy Taili, mahigid nga aga. humayo ka. Panimalay Kabalfin, mahigid nga aga. Sa Panimalay Kabalfin, Taboada family, or Bisayan family, Tabag family, mahigid nga adlaw. To Elliptico family, good morning.
Resuela Talco family, maigid nga aga. And Hikana family, good morning gid sa Panimalay Hikana. Kay Ninoy Abaldra, kay Ninoy Ray, good morning. Paayo gid Maninoy. At the same time sa kay Shopee. Yan na. May nalalaman ka pa bang iba nang higit pa sa aming paniniwala na ang Diyos natin sa langit na parito sa lupa naging tulad sa And to the Sina family, good morning. Good morning gid Lukton family. And Robino Tagwas Imbang family, Ilaraga, maigid nga aga. Talyon family, good morning. hanggang Good morning and happy birthday sa akong hinablos sa kay CG. Ganda sa imo kay ng South Sweden, good morning. magpahayag ka Hilaga family, good morning. Dira sa Mindanao. Panimalay ni Kas Nimrod kag Kas Aroni. Good morning gid. oh sabi Kay Kas Laydong. ipakilala mo ang pangalan niya Sa mga nagapamati sa aton sa Sipalay Mina, maigid nga aga. Pastor Riniel, good morning sa imo. Kung si Panimalay, kay Maninoy Pakito Agudo. Kay Pastor Ironis Jan Magwa, good morning. Dahil na kapag pangapangapi kag pagbaligya. Good morning kay Pastor Roy Kalumag sa San Jose Gospel Radio. Maigid nga aga. ngayon ka magpahayag Good morning, shout out Pastor. I'm watching from Cagayan de Oro City. Good morning gid sa mga aradra sa Cagayan de Oro City. Good morning. Noon sa mga diha sa kuan sa Cagayan. oh sabihin mo ipakilala mo ang pangalan niya Hey guys, ako diha sa atong mga gala. Mangkon. magpahayag ka sa lahat ng nilikha at nang siya ay makilala. Huwag kang magtatangi, oh sabihin mo, ipakilala mo ang pangalan niya'y si Jesus. Good morning man sa amon Panimalay, family Kitanos, maigid nga aga. Dira sa may Manduao. Dira sa may Oriental, parts ng Bayawan, Bantayan, and Iloilo, Kabankala. Maigid nga aga. Si Jesus. Good morning sa kay Gina Muarez Latik. Good morning gid. Good morning, good morning, good morning. Okay. Dari niya, dari may nag-start. Sige. Sige. Namyawan man kita karon liwat no sa mga nagapamati kag nagalantaw sa ining program. Namigid nga magasugod kita sa pagpangamuyo kag pagtuon no sa ining pulong sa Ginoo. Pray kita Ginoo, salamat gid sining adlaw. Salamat sa mga nagalantaw sa sining amon nga Facebook Live. Ikaw Lord magapakamaayo sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Kabay nga imo pulong mangin kapawa mangin iya kag pagkatuytoy sa amon tagsa-tagsa ka mga dalanon sa pagkabuhi. Magigupod ka Ginoo sa tanan nga mga abyan, kilala,
kag mga nagasunod sa sininga program. Imo sila Ginoo pakamayuhon kag padayon ikaw sa pag bendisyon sa ila. Kabayan mo mga pulong magapangita gid sang hulot sa ila mga tagipusoon. May mo man nga pag-ayo sa mga balatian. May mo man pagbulig sa mga ginasugata nga problema. Sabay Ginoo ikaw amo ang mangin sentro sa ila kabuhi. Sige. Ginoo, buligi kami sing adlaw as we consider sa pagmalanto sa iyo. Mamuyo. Saliwat, good morning. Panimalay Islapor sa Riban, good morning kay Sir Kim. Kung sa iya asawa kasi anak. Kay Tita Eunice, no? Good morning, gid. Isa ka manaming adlaw nga makapadayon kita sa aton nga program sa ligid nga aga. Sa aton nga pagtuon diri sa libro sang Ecclesiastes. Diri kita sa chapter 5 sa aton nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Akon diri pagabasahon sa bersikulo 5, ang pulong nagasiling, mas maayo pa nga hindi ka na lang magpromisa sang sa magpromisa ka nga hindi mo man lang pagtuman. Kanami sining nga mensahe. Sige. And I want to go back a little bit no sa intunaan natin sa liga. Ining laygay or counsel regarding worship. Kung nga kinahanglan sa ginatawag naton proper worship, kag importante ini. And how to worship God. Kung paano naton simbahon ang Ginoo. Kabay pa nga sang kagapon kamugid nakahatag sang inyo tion sa pagsimba sa Ginoo. Hindi naton pagpatig-ahon ang aton tagipusoon. Kabalo ko mga utod, kung ginapatig-an naton aton tagipusoon, maabot ang tion nga patig-ahon na lang gid sang Ginoo ang aton tagipusoon, hasta nga hindi na lang kita mamati. Have you remember sang istorya sang paraon sa Egypt? Nga sang ginsugo sang Ginoo si Moises nga ipagwa ang iyang mga katawhan sa Egypt. Ang paraon naghambal nga hindi ako magsugot nga magwa sila diri sa Egypt. Hasta na nga madamo na sa mga nag-abot nga mga kalalatan sa duta sang Egypt. Wala Japon namati ang paraon hasta na nga napatay ang iya bata. Nagpasugot siya nga magwa ang mga katawhan sa Ginoo sa Egypt. Apang ang iya blatyagon hindi gid luyag nga pagwaon. Maybe nag-move sa iya tungod sa iya kahadlok. Pero sa iya blatyagon, sa iya tagipusoon, hindi gid siya luyag. That's why ginpalagas niya ang mga Israelinhon kay patyon. Pero wala ini nangin madalagon. Sa bagay kalamatay ini dikto sa pagtabok nila. Nagkalalumos ini. Wala pa nila malabot ang mga Israelinhon na balik ang tubig kag nagkalalumos ini sila naglamatay. Hindi naton pagulaton nga magtig-a ang aton blatyagon kag mag-abot sa aton ang mga pagtilaw, mga unos sa kabuhi kag magapanumbalik sa Ginoo. Hindi na naton pagulaton nga hukman
kita sang Dios. Padalaan kita sa mga dalagko nga mga pagtilangaw daw hindi na naton sarang nga malampuasan. Nagbisan pa ang kamatayon sa aton kabuhi. Hindi naton patig-ahon ang aton tagipusoon as if nga daw wala na kita nagatulok sa Ginoo kag nagasalig na lang kita sa aton kaugalingon. Kabay pa nga kahadlokan naton ang Dios kag i-approach naton siya with the deepest respect and reverence. Aton i-worship ang Ginoo. Siya mong nag-direct sa aton kabuhi. Siya mahapos palapitan, hindi mabudlay ang Ginoo palapitan. Hindi siya mabudlay tawgon, mahapos siya palapitan. Unang aton kaugalingon mangin willing lang kita sa pag-commit sini sa Ginoo. Mga utod wala gid balasang mabudlay sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo if we truly follow Him, kung magsunod lang gid kita sa iya. Ugaling kay ginapabudlayan lang naton ang aton kaugalingon while nga nagasunod kita sa Ginoo. Kay nga hindi ang aton kanta nga surrender all, kundi samtang nagakanta kita sang surrender all, nagabalikid kita sa kalibutanon nga butang, nagabalikid kita sa mga dutanon nga butang. Amunayhan nga mabudlay sa aton ang pagsunod sa Ginoo. Yat sini nga aga ang aton nga pagpamalandong, sugpon ini sa aton nga pagtuon last time. Ikadua is the comfort regarding oppression. Sino sa inyo diri ginalupig permi? Sino diri sa inyo ginasuyaan permi? Sino diri sa inyo ginasakit permi? Oppression does occur. Ang balsang Ecclesiastes 3:16. Moreover, I saw under the sun, in the place of judgment, may mga malauton, no? Wickedness was there. And in the place of righteousness, iniquity was there. Hindi kita magsiling sa aton puloy-an matarong na ang tanan nga tao. May ara ginaya nga tao nga nagapagamit sa panulay, nagapagamit sa yawa, instead nagapagamit sa Dios. May mga tao gidya nga ang ila luyag, laglagon, ang iya isig ka tao. May mga tao gidya nga hilabtiro. May mga tao gidya nga ang iya hindi kumpormi sa iya kaugalingon, kundi mangita gid siya gamo. May amo sila ang klase sa tao. May tao yang nagapagamo. May tao yang nasulbar ng problema. Ang gamo japon ang iya ginapangita. Gusto gid yang maglinaway sila. Hindi na nami natin. Pero hambal man sa pulong sa Ginoo, in the place of righteousness, iniquity was there. Sa sulod sa imo panimalay, may mga kabataan kaya nga black sheep. May bata gid kaya nga do tuntugid bla. May bata kagid nga tarso. Sa lawayon gid. Kanano mo naka laygay. Abaw ang kalibutanon Japon nga butang ang handom kag ginasunod diya. Di ang ato ni muon, pangamuyo gid kita. Pangamuyo sa Ginoo, salig sa Ginoo, ngayon nga bata i-transform sa Ginoo ya kabuhi. Salamat magkita no. Sa so, mga kabataan nga sa lawayon sa una. Sang gin-transform sa Ginoong ila kabuhi, ginbag-o sa Ginoong ila kabuhi. Karon sila na ang ginagamit sa Dios sa pag-alagad. Sila na ang grabe mang daog kalag, grabe mag-alagad sa Dios, tutom mag-alagad sa Dios. Kag sang una ang tutom to subong nagbaliskad ang paya. Hindi na matutom sa Ginoo, masubo man, masubo. So hindi kita maningala
Hindi kita mangin manul. Nga sa aton palibot may mga tao yang hindi pabor sa aton. May tao yang hindi gusto sa aton. May tao yang luyag lang yang manghilabot sa aton. Luyag lang yang lupigon kita. Luyag lang yang sakiton kita. Ang aton mga blatsyagon. Yet the preachers say, do not marvel. Hindi ka maningala. Hindi ka maningala. Hindi ka matingala nga may amusina nga sitwasyon sa kabuhi. May mga sitwasyon nga ginalupig ikaw o isang tao. Ang word nga marvel is be filled with wonder or astonishment or matingala. Huwag kang magtaka sa Tagalog pa. Huwag kang kabahan. Kasi may mga tao na ganyan ang ugali at ang gusto nilang gawin sa buhay. Wala silang magawa sa buhay. Ang gusto lang nila gawin ay mangsira ng ibang tao. Wala ka-Tagalog kasi gagawa. But that is the reality. Amo na yung realidad sa kabuhi. So ang manugwali, naghahambal, hindi ka mo maningala. Even when there is oppression of the poor and perversion of justice. Nangambal sa Ecclesiastes, sa manugwali, hindi ka maningala. Kung makita mo sa inyo lugar ang mga imol nga ginapigos, nga wala ginahatagan sa hustisya, kag ginabaliwala ang ila kinamatarong. Kay ang opisyal nga nagapigos sa ila, protektado sang mas mataas nga opisyal, kag ining duha protektado sang mataas pagid nga opisyal. Grabe no? So meaning, hindi kita maningala kung amo ining nagkakaltabo sa aton nga gobyerno kag sa atas sa judgment nga ginatawag sining kalibutan. Hindi pareho, hindi patas. Nagatukar ang akon nga sinusitis no sini nga adlaw tungod sa nga chimpo bla naton subong nga aton talithe dakpan kita gani isang talithe wala tukar man naton sa sinusitis pag inahasipon kita subong nga aga. So often ang kabuhi, they are brought to justice. But even if not, then there is the day of judgment. Aton lang yung dumdumon mga abyan nga kung hindi gid man kita ya makabaton, makaangkon sang patas nga paghukom. Then laton lang naton niya ang final judgment because God will judge. God is the judge. So the prophet taken in oppression usually comes back to war. Ang judgment sa Ginoo nipos na. Kaya hindi niya wais ang tao makalikaw sa paghukom sa Ginoo. Silindri sa verse 9, pero mas labaw nga makabintaha ang hari sa duta sang mga imol sang sa ilatanan nga mga opisyal. Sa unaya tungod kay hari ka, ang luyag mo nga kuhaon makuha mo. Kaya mo niya.
is because of power. Tungod sa ito. And those who oppress others to gain much rarely consume it all. So what profit from land they gain? And eventually, ang mga makaluluoy ng mga tao, yatag na lang Manila, at iway man sila sarang mahimo. Wala man sila sarang mag-fight, magbato. Tungod sang kontra nila nga popular, tungod sang power, tungod sang kamanggaran. Iway sarang mahimo. Nahila lang ya, that one day, ang Ginoo, God will judge everyone of us. So this is the last, the caution regarding riches. Ang paandam anungod sang kamanggaran. Delikado manggali kung manggaranon nga no? Mayara man gali nga warning, caution, or paandam sa manggad. Siling sang Bible gani, the love of money is the root of all kinds of evil. So maghalong kita nga hindi mangin Diyos ang kwarta sa aton kabuhi, hindi magagahom ang kwarta sa aton kabuhi. Kung kay isa gamhanan pa ang kwarta sang saa tag-iya. Kabay pa nga hindi kita mangin sulugoon sa kwarta, hindi mangin amo naton ang kwarta, kundi himuon naton nga servant ang kwarta. Gamiton naton ang kwarta para sa kaayuhan. Hindi kita magpagamit sa kwarta para sa kalautan. May mga tao yang nagapabayad mo, bayran sila tungod sang kantidad, himuon nila ini. Mamatay sila sang tao, lupigo nilang isa ka tao, halitan nilang isa ka tao tungod sang kwarta. Rason, kwarta. Nga agin sumbag mo si Kwanaw, tungod sang kwarta. Nga agin patay mo gid, tungod sang kwarta. Ti kabay pa nga hindi kita mangin servant sang kwarta, kundi himuon naton nga servant ang kwarta. Now, tugutin ninyo ako sa pagbasa sa versikulo 10 hasta sa 12. Nagasiling, ang bisan sino nga nagahigugma sa kwarta, kag sa iban pa nga manggad, hindi kontento sini. Ini wala man sing pulos. Kung nagadugang ang imo manggad, nagadugang man ang nagaubos sini, kag hindi ka makapulos sang imo manggad. Ang trabahador makatulog sing maayo, bisan gamay o kon madamo ang iya pagkaon. Pero ang manggaranon iya sa sobrang nga manggad, hindi makatulog sing maayo. Tuod na hindi. Tuod? Yes. Matuod gid ina. So amo ini ang paandam sa aton that riches are vanity. Because they are unable to truly satisfy sa kabuhi sa tao. Hindi gid man niya makahatag sang satisfaction ang kwarta sa aton. Sino diri siling nga nakadaog sa steel, nakadaog sa luto, may bilyones, may milyones, may thousands sa bangko, kag satisfy na? I don't think so. Okay na po sa niya. Okay na po sa niya. Diba? Ang manggaranon, kung nga nag-business sila, manggaranon na sila, nag-business pagid sila, damo sa mga business sila, tungod gusto nila nga magdamo pagid ang ila manggad. Kung conforme lang sila, hindi na sila mag-business eh. If they are truly satisfied, kagkabalon na sila nga ang ila milyones, makasustain sa ila, hasta sila nga mapatay sa kalibutan. Basta sila nga madula sa kalibutan. Wala? Because they are not satisfied. But remember lang gid, out of your satisfaction, out of your unsatisfying at gipusoon, hindi na ito ibutang aton blatsagon, tanan,
dira sa manggad. Kaya nga, amo na ang magtulod sa aton nga talikdan naton ang Ginoo. Kag higugmao naton ang kwarta sang sa paghigugma sa Ginoo. Lovers of silvers and abundance will never be satisfied. Damo ka bulawan, damo ka pilak, damo ka kwarta, damo ka balay, damo ka subdivision, damo ka salakyan. It can never satisfy you. It can never satisfy you. Sometimes it promotes sa ginatawag naton bugal sa tagipusoon. Nya ay kamiya damo, kamiya kwarta, ay dako amon ya balay, ay dahalapad amon duta, ay dako amon ani. It can only produces sa ginatawag naton prideful nga blatsagon. Bugal sa tagipusoon. Ito hindi ka na mamugno, bugnuhon mo lang ang pariyo mo nga mangaranon, pero ang mga masubo kaya ang mga makaluluoy, ang mga trabaho sa imo hindi ka mamugno, tumang dalasa kapagani. As they increase, so their desire for more will increase. Samtang nag-increase ang ilang amount sa ilang kinitaan, nag-increase mo ng ilang desire to have much. Because those obsessed with riches are hurt by them. Obsessed na sila katama sa ginatawag naton manggad. Ano ang balda sa verse 17, 13 to 17? So nga, may nakita ako nga hindi gid maayo diri sa kalibutan. Ang manggad nga natipon sang tao makahalit sa iya. O kon madula ini sa hindi maayo nga negosyo kag wala na sing may mabilin para sa iya nga kabataan. Natawo kita nga wala sing dala kag mapatay man kita nga wala man sing dala. Wala gid kita sing may madala sa aton ginapangabudlayan. Tuod gid na, no? Sinuldi sa aton nga naging napatay siya, may bulawan pa siya. Kabalo ka may bulawan, kalihon na sa iba. Hindi gid maayo. Mapatay kita nga wala sing dala parihos ang aton pagkatao. Ti ano ang makuha naton sa aton pagpangabudlay nga wala man lang sing pulos. Ang aton kabuhi puno sang kalisod, pagkatublag balatian kag kaakit. You know? And that's the reality. Unang realidad. Riches can hurt those who possess them, while a laboring man enjoy a sweet sleep. Kalabanan bala sa akon nga pag-obserbar kung sino ang mga tao nga manggaranon, damo kwarta, milyonaryo, amo pa tong mga tao nga may mga balatian nga kanser. Amo pa to ang mga tao nga may mga balatian nga grabe gid, bugat gid, no? Kaya nga possibility tungod sa ila maghilo sa ila kagalingon, tungod sa ila grabe man ng mga hinimuan. It may be one of the consequences sa ila kaboy nga they cannot buy hell. They have money but they cannot buy hell. They can buy medicine but they cannot buy hell. They cannot buy house, but they cannot buy home. Amo nang matuod abyan. The abundance of rich provides too much turmoil and too restful sleep. Sino diri may manggad nga hindi katulog? Mo nang reality man kisay. Dito damo kwarta mo hindi ka nakatulog kay hadlo ka kawatan. Hadlo ka sudlon imo balay, hadlo ka gransakon imo balay. Tinga kwarta ka mo. What value that are riches if in the acquisition of them one must endure and much sorrow, sickness and anger. So the preacher observation concerning riches. Anong obserbasyon diri sa manugwali concerning sa manggad? It is good to enjoy the good of one's labor.
Mas maayo na lang mag-enjoy ka. Siya mas maayo nga mag-enjoy ka sa pinakabudlayan sa iban. Grabe, no? So it is good and fitting for one to eat and drink and enjoy the good of all his labor in which he toils under the sun all the days of his life, which God gives him, for it is his inheritance. Yes, pabor inis ang Ginoo sa aton that we are blessed by the Lord. Let us remember that we are blessed by the Lord. This blessing is come from the Lord, halin sa Ginoo. And we are to recognize this blessing na ginhatag sa Ginoo sa aton. Kaya kung hindi natin i-recognize ini ang source ng blessing, then we will forget God. Kalimtan natin ang Ginoo. Lagi silang kita, sa ako niya kusog. Tungod resourceful ko ya. No? Tungod kay pisan ko ya. Hindi ko ya lazy nga person. Ang kun ni kay pisan sa ako. Let's remember, you cannot gain, you cannot achieve, you cannot be successful without His help. Tunihin mo man na sa malaot man nga butang. Yan. Ang balik sina, malaot man sa imo kabuhi. Malaot man sa imo. Now, riches in of themselves cannot satisfy the soul. Hindi ini makasatisfy sa aton kala. His body might be filled, but that is not what fills the soul. Pwede nga mabusog imo nga tiyan, pero imo kalag gutom. It is better to be content with what you see than to wander after what you desire. Riches really can't change things. You cannot change things. Kung nagabalatian ka subong, kag may mga pag-anto, struggle ka subong, you cannot buy sa ginatawag naton o kung you cannot change the thing, hindi ka pwede, hindi mo ma-change ang mga butang. The scenario. Saling ka makagdukosin nga lugar para ayaw na ko dayon. No! You cannot change the fact. Nga mo sila. We are still a man. And we cannot control everything. And we only trust God that He alone control everything. Even sa itong kabuhi. He is still man and cannot contend with God. They are not the things that truly make man bitter. They only increase vanity. So the answers to life's question can be found in striving for riches. Ay, dumdumon nga nato na abyan kami gugma. Ang sabat hindi sa aton manggat. Ang sabat hindi sa mga buta nga ara sa aton. Wala da sang sabat. Abyan. Manugwalay size 12 nagasiling. Wala sing may nakahibalo kung anugid ang maayo para sa tao sa iya, malipot kag wala sing pulos ang kabuhi nga umalagi lang pariyo sa landong. Wala sing may makasugid sa iya kung ano ang matabo sa kalibutan sa tapos siya mapatay. That's how Solomon observed. But let us remember the promise of Jesus in the New Testament. In Hebrews 9 verse 27, saying, for it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. There is judgment after death. So the question this morning is that sa aton kabuhi, sino bala nakahibalo sang kabuhi sang tao? It is God Himself. It is Himself. It is found in turning to God, not in riches. One needs to be careful in their worship of God. We should draw near to hear what God has revealed through His Word. Palapit kita sa Ginoo. He is the answer of everything. He is the creator of life. He is the light of man. Kag kinanglan sa Ginoo nga kinanglan nimo, nga magpalapit sa Ginoo. Because God is God and we are not. Man is man. Kung ang tao wala sang Dios, kabuhi niya, wala kita siya. Ang Diyos siya, kung wala sang tao, okay lang niya. Ay Diyos siya mo. So
So kita importante gid nga may Dios ang aton kabuhi. Let us put God in our lives. So manang message sa aton this morning mga abyan. I hope you will consider it and please establish your relationship with Jesus. Put your life to Jesus and kaputi ang mga saad sa Ginoo. So madamo gid nga salamat, mag-pray kita. Salamat Lord sa imong pulong. Bless ini sa among mga tipusoon. I-bless ang tagstag sa mga trabaho sa imong mga kanakan. Ikaw Lord magaupod sa amon sing adlaw. May your name be glorified sa amon mga trabaho, sa amon nga mga dapat himuon sing adlaw. Guide us Lord, protect us from the evil one, provide our needs, Ginoo. Give us good health, strength to face this day. In Jesus' name, amen. Again, good morning. Good morning sa kay Melinda Kalumag Talabador. Maigid nga adlaw, no? Kay Melinda. Nag-message sa aton si Gina Muarez Latik. Good morning, Pastor. Kay sa tanan. Watching here in Manila. Shout out sa tanan nga taga Karulan at ang pamilya ko Muarez and Latik. God bless us all. Okay, sa mga taga Karulan dira, good morning. Mayugid nga adlaw sa mga taga Karulan. So kabay pa nga ang Ginoo gid magapakamayo sa inyo dira sa Karulan. Okay? So mayong adlaw. Salamat gid sa inyo pag-upod sa aton sidigid nga aga. Good morning kay Maninoy Titong Akol. Good morning sa imo Maninoy. Mayugid nga adlaw sa kay Maninoy Jilin Mandra kag sa mga kabataan. Mayugid nga adlaw. Good morning sa kay Maninay Aini Almasol. Good morning sa imo Maninay. And good morning sa kay Pastor Daniel Salcedo kag sa Salcedo family dira sa Hinubaan. Good morning man sa kay Uncle Rooney Galvis Catanos dira sa Sambuanga. Pod kay Auntie, good morning. Kag maayon dira nga mayong adlawon dira sa inyo sa mga kabataan kag sa inyo nga ministry dira sa Bible School. Good morning man sa kay Inday Raima Itabag. Day, good morning gid. Kag kay Jupel, kay Kiki, kay Yado, kag sa Panimalay Itabag, kay Manay Mima, may Dudoy, kag dira sa ila ni Maninay Leia de la Piña, kag kay Bitel, kay Ma'am Sara, sa imong mga apo, sila ni Archie. Good morning gid. Mayong adlaw. Kay nang Maridel Campano, good morning. Kay Regine Elias, good morning. Kay Maninay Ging Rufin Itabag, praying Maninay sa imugid nga complete nga healing, complete recovery. Sa Bacolod kay Maninoy Pedro Itabag, good morning. Kay nung Gisrel Catanos Kagod nung sano ka mong bakasyon di sa Negros. Pag kinang Binos, maigid yan lang. Good morning sa kay Jokoka. Sino ni si Jokoka man? Kay Margie Kimot. Good morning gid. Kay Lito Kagod, good morning. Let may adlaw sa imo let. Okay. Kay GM Herrera. Kay Tata, may good nga adlaw sa imo. Good morning sa imo dira sa US. So, God bless gid sa imo dira sa upod sa imo Panimalay. Ang Ginoo gid magatipig sa imo asawa, sa imo anak. Kag Ginoo gid magkamaayo sa inyo dira sa inyo nga pagtrabaho, pagstay dira. Padayon ang protection sa Ginoo sa inyo. Kag sa bugos nga Panimalay Herrera. Kay Pastor Mark Padilla, amigo, good morning gid sa imo dira sa Candone, pod kay Pastor John. Kay Maninoy Robert, Maninoy Flor, kay Maninoy Esther,
Ninoy Harder, kag kay Ma'am Harlene. Pastor Jobel, good morning. Kag Ma'am Dis, good morning gid. Panimalay with the floor, good morning kay Ma'am Divi, kag kay nung Dondon may gid nga adlaw. Kay Yada Eliza, good morning gid. Kay Sir Virgil Itaba, good morning. Good morning gid sa mga abyan naton sa Cambia, no? Sa mga bikers. Malones family, may ganyan lang. Ilumba family, good morning. El Rosario family, may ganyan. Manimalay de Guzman, good morning sa kay Maninay Tisa, no? Kay Maninay Arman. Sa mga kabataan, kay Ma'am Janisa, kay Romer, Engineer John John, kay Ogie, good morning kid. Ang ginuugid mga pamaayo. Kinang Ginalyn Kagod, good morning pa Manila. Rubino family, may kid nga adlaw, no? Sa Rubino family. Morning sa kay ng Rilin Gayem, Ligera, kay ng Maybel Sariaco. Good morning. Sa kay Tajubi Taton, kay Tajina Tagwas, good morning. May gid adlaw. Pariñas family, good morning. And Campillanos family, good morning. Good morning gid sa inyo. Sa panimalay ni nung Andibon, may aga. Panimalay ni nung Ayan, good morning. Panimalay dira ni Choywan, good morning gid sa inyo. Vigarido family, good morning. Again, sa tanan-tanan naton yung mga tagpalamati mahigid nga adlaw. Madamo gid nga salamat kay Rimar. Good morning, Hirlaga. Good morning. Thank you gid, no? Sinigid nga aga kakitay kita buwas nga adlaw, Lord willing. Kaluyan sige doo no? Buwas nga makahimo kita liwat sa aton nga program. Ang iningaton program nga Daily Bread Broadcast. Salamat gid kag mayong aga.